Hapon po sa inyong lahat. Ang sino mang sinusugo o tinatawag ng Panginoong Hesus para gawin ang mga ipinaggagawa niya ay kanya munang binibigyan ng kakayahan at kapangyarihan para maisakatuparan ang mga ipinaggagawa niya. Tama ba? Kasi kung inuutusan mo naman, wala namang kakayahan, di niya maisasagawa. Di po ba? So ang bait-bait ni Lord, bago niya tayo pagagawin ng isang bagay, binibigyan niya muna tayo ng kakayahan at kapangyarihan. At ganyan ang nangyari sa 12 to the 12. Mayroon siyang ipinagagawa sa 12. At ano ito mga pinagagawa niya? Na ipahayag nila ang mabuting balita at pagalingin ang mga may sakit. Yun ang pinagagawa ni Lord. Pero bago niya sila sinugo para gawin ang mga ito, binigyan niya muna, sasabi dito sa Ebanghelyo, He gave them the power. Binigyan sila ng kakayahan and authority, kapangyarihan para magawa ang pinagagawa niya. So pagkatapos noon, yung 12 ay umalis na and they went from village to village. Anong ginawa nila? Proclaiming the good news. Ito yung pinagagawa sa kanila ni Lord. O kita nyo, nagawa nila. And curing diseases everywhere. Kung nakaya nilang pagalingin ang mga may sakit dahil binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganyan din ang nangyari sa santong ating ginugunita ngayon. Sino ba yung santo? Si Saint Padre Pio. Nandito yung kanyang imahen. No? Taga saan ba pinanganak ito? Ng 1887. So matagal na. Sa Pietrelcina, Italy. So Italiano ito. No? So, sa kanyang buhay, tuwing nakikita niya ang mga may sakit at yung mga nagdurusa dahil sa sakit, ang kanyang nakikita doon sa mga yon ay ang ating Panginoong Jesus. So dito, napag-alaman niya na tinatawag siya ni Lord para alagaan ang mga may sakit, pagalingin ang mga may sakit. Kaya hindi ba isa sa mga nagagawa ng santong ito, marami siyang napagaling. No? He is a healer of the sick. No? At bago nangyari yan, na napapagaling niya ang mga may sakit, binigyan siya ni Lord ng gift, ng kakayahan, ng kapangyarihan para mapagaling ang mga may sakit at yung mga nagdurusa dahil sa sakit. Ang isang halimbawa nito, marami sa mga pinagaling. Ang isang halimbawa nito ay noong 1962. Buhay na kayo noon? Oh. Kasi hindi ba pinanganak ng 1887? Pero mahaba yatang buhay nito. Buhay pa siya ng 1962. Nagpapagaling na ng mga may sakit. Kaya si future Pope John Paul II, si Karol Wojtyła, hindi pa noon Papa, Santo Papa, Arsobispo pa lang sa Poland, ay sumulat kay Padre Pio na ipanalangin niya ang isang ale doon sa kanyang lugar na may throat cancer.
may cancer sa lalamunan. Abay, hiningi lang naman ni John Paul II na ipanalangin. Pero after 2 weeks, gumaling ang Ali sa kanyang nakamamatay na sakit. So it was a healing from a distance. Makin mo from Italy, sa Poland yung may sakit. Pinagdasal lang ni Padre Pio, gumaling. So ganyan si Lord, no? Kapag tinatawag niya tayo na gawin na ganito ang ating misyon sa buhay, ganito ang mga dapat nating gawin sa buhay, binibigyan niya tayo ng kakayahan at kapangyarihan na gawin ang mga ito. So tayo naman, saan ba tayo tinatawag ni Lord? Ano bang pinagagawa ni Lord sa atin? Kung ano yung mga responsibilidad natin ngayon, yan ang ipinaggagawa sa atin ng Panginoon. Nakuha niyo? Kung ikaw ay nanay, ayan ang pinagagawa sa iyo ni Lord. Ikaw ay tatay, ikaw ay may empleyado, ikaw ay volunteer dito sa simbahan, no? Yun ang mga pinagagawa sa iyo ni Lord. Kaya, bago niyan ipagagawa sa atin, binibigyan din tayo ng kakayahan at kapangyarihan para magawa ang ating mga misyon, yung mga kung saan niya tayo tinatawag para gawin ang mga dapat gawin doon. So, kaya hindi natin masabi na or inaasahan niya na dapat maayos ang pagkasakatuparan natin ng ating mga responsibilidad. Dahil binigyan niya tayo ng kakayahan at kapangyarihan para magawa ang mga ito.